Karmahin ka sana. Kamakailan lang ay narinig at nasaksihan ng buong mundo ang malaking modus pagnanakaw, sindikato at korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya naman nasabi ito ni Miss Cara David. Wish! Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas! Narito ang tatlong mahalagang paalala ng Diyos sa mga nagbabanta o pagsasabi ng mamatay ka na sa kapwa. Una, ang buhay ay banal at sa Diyos ito nagmumula. Exodus 20 verse 13. Ang buhay natin ay sagradong regalo ng Diyos. Siya lamang ang may ganap na kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Ang paghahangad ng kamatayan sa iba ay pagpapakita ng paglapastangan sa kapangyarihan at pagmamay-ari ng Diyos sa buhay. Pangalawa, pag-ibig hindi puot ang daan ng Diyos. Mateo 5 verse 44. Inutusan tayo ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa, pati na ang ating mga kaaway. Ang pag-ibig ang siyang pinakamataas na utos. Ito ay sumasalamin sa pagiging tunay na anak ng Diyos. Pangatlo, ang hatol at hustisya ay sa Diyos. Romans 12 verse 19. Tayo bilang tao ay hindi tayo pwedeng maging hukom sa ating kapwa. Sa Diyos lamang nababagay ang paghatol. Sa halip na magalit o maghangad ka ng pinsala sa iba, ipagkatiwala natin sa Diyos ang hustisya at manalangin para sa pagbabagong buhay ng mga nagkakasala, ng mga kurap at ng mga sangkot sa mga anomalya. Kapatid, manalangin tayo para sa mga taong nangaapi, para sa mga taong kurap. Ipagdasal natin sila. Huwag nating isumpa dahil ang mga salitang nagpapahamak ay nagdudulot lamang ng sugat at karagdagang kasalanan. Sa halip, piliin natin ang landas ng pag-ibig at pagpapatawad na nagtitiwala na ang Diyos ang tanging makatarungang hukom at tagapagligtas. Pero teka lang, hindi pa tapos. Ngunit kung ako ay bibigyan ng karapatang humatol sa mga kurap dito sa gobyerno natin, hindi lang kamatayan ang nararapat sa kanila.